Guys, ito yung pinakahuli kong binalot, oh. Hi guys, meron tayong dahon ng saging. Alam niyo na, pag may dahon ng saging, anong gagawin? Suman. Matagal na ako nagpapabili nito sa palengke. Wala daw. Kasi siguro, kakabagyo lang. Patatapos lang ni Karina. Sorry naman sa ingay ng aming pusa. Nakakulong kasi sila. Lulutuin muna natin yung dahon para maging pliable. Yan. Pag nag-change na yung color, that is fine. Ngayon, hindi na yan basta-basta mapupungit. So, tatapusin lang natin to. Then, balikan ko kayo. Hey guys, meron tayong 1 kilong malagkit na bigas. Puro po ito ha. Babad lang po natin siya ng 1 oras. Hugasan, then saka ibabad. Kung kayo may mga halaman, huwag nyo itatapon yung mga hugas bigas kasi maganda to pang pandilig. Soak lang natin siya for 1 hour. Balikan ko kayo after 1 hour. So yun guys, habang sinusoak natin yung ating glutinous rice sa tubig for 1 hour, mag-aano muna tayo. Magugupit muna tayo ng ating banana leaves. Tanggalin natin tong matigas na to. Para hindi mahirap paikot-ikot. So, since ayoko nang makapal ang dahon, alam mo yun, pag kumakain ka ng suman, akala mo laki-laki, tapos yung pala puro dahon. Tapos yung lasa ng suman is nagiging dahon na rin. 1, 2, 3. So, hanggang ganyan lang. Yan, ganyan lang kalaki yung ating banana leaves. So, ayan. Tabasin lang natin sila. Guys, yung aking gata, 2 niyog ito. Nilagyan ko lang ng 3 cup ng water. Medyo, ano siya, mainit yung nilagay kong tubig kasi frozen yung aking gata. Gawa ng kanina ko pang umaga binili niyan. Ipinalagay ko sa freezer pagkadating. So, ayan. Nilagyan ko ng 3 cups ng tubig. Akala ko nagre-run yung aking camera, yung pala hindi. So, ayan. Intay-intayin lang natin na malusaw yung pagkaka-frozen niya. Then, pipigain natin. Okay? So, guys, ito lang yung dahon ng saging natin. Mukhang kulang siya. Ito yung kinat na natin. So, ang gagawin natin is pupunasan natin, ha? Pupunasan po yan. Harap at likod. Okay? Punas. Siyempre, malinis yung ating lamesa. Harap at likod ang punas. Huwag po kayong gagamit ng hindi malinis na dahon ng saging. Kahit po yan inagaang nagaang kasi yung tawag sa amin, hindi ko alam kung anong tawag sa inyo. Basta na naluto natin yan sa apoy is
kailangan punasan pa rin. Yung aking basahan is damp towel. So, ayan guys. Okay na siya. Medyo maligam-gam. Gumagamit ako ng mainit na tubig. Kahit hindi siya frozen, kahit hindi frozen yung aking niyog, gumagamit talaga ako ng mainit na tubig para malabas lahat ng katas ng niyog. Naniniwala ba kayo doon? Pero ganun. Yun yung reason kung bakit naglalagay ako ng mainit na tubig. Pwede naman to ipapiga doon sa sa nagkakayod ng nyug. Kaya lang, hindi ako I find it unhygienic kasi, alam mo yun, nilalangaw na yung net nila, tapos gagamitin ulit, walang banlaw. Ganun. So, ayan, ginagawa ko na lang manual. So, ayan. Nilagay na natin sa ating kawali. So, ayan guys, yung ating malagkit na sinoke natin. Ayan na. Naghilab na siya. Kumbaga, nasipsip na niya yung water. So, pakukuluin natin yung gata natin. Tapos, ilalagay na natin ito. But then, tatanggalin natin yung tubig kasi hindi natin kailangan lutuin ng husto yung ating malagkit. So guys, pakukuluin lang natin to. Lalagyan lang natin ng 200 grams na sugar. 1 kilo po yung ating malagkit ha. Siguro sa iba, matabang to. Kaya lang, diabetic kasi ang inyong vlogger. Kaya, ayan. 200 grams lang na sugar. Kung natatabangan kayo, pwede kayo magdagdag. Tapos, lagyan natin ng konting asin. Kasi, ang balanse. Lagay lang tayo ng half tablespoon asin. Lulusawin lang natin siya. Intayin lang natin kumulo. Then, saka natin ilalagay yung rice. So, i-drain ko muna tong rice. Ano yan? Yung unang piga yan ng ng nyog. Shoutout na sa hipag ko na magaling mag-suman. Si Pepot. Taga-Tansas siya. Gusto na rin yung ating tawag ito. Asukal. Hinaan ko lang yung apoy. Tapos lagay na natin tong gas. Kung gusto nyo maglagay ng luya, pwede rin ha. According sa panlasa nyo. Or, ang tawag ito, yung pandan leaves, pwede din kayo maglagay. So, since wala kaming pandan ngayon, dahil walang tinda, pag nahibas na ang tubig nito, palalamigin natin siya, then saka natin ibabalot sa banana leaves. Hahaluin lang natin para hindi matutong yung ilalim. Medyo bumibigat na siyang haluin. Tutuyuin pa natin ng konti ha, para hindi mapanis agad-agad yung ating suman. Hilaw pa po yan, kung makikita nyo siya.
Hilaw pa po ito. Ayan. Hilaw pa siya ha. Hilaw pa. Ayan. Medyo humihiwalay na siya sa ating sandok. At umaangat na siya sa ating kawali. Okay, it's done. Yan, umabot lang siya ng, no, actually 17 minutes lang. Okay, palamigin na natin, then babalutin na natin siya. So guys, eto na yung ating pansuman. Iaano na lang natin, palalamigin. Ayan o. Guys, magbabalot na tayo ng ating suman. Kaya kailangan malinis yung inyong dahon kasi ayun, gaganyan natin siya. Kailangan mahigpit para pag naluto siksik. So ganyan. Ganyan. Then, pag may ganyan na, kaya sabi ko wag niya itatapon yung mga sobra kasi gaganyan natin yan. Tadaan! Tapos, itatali. Oh! Masyado mahigpit ang tali ko. Naputol. Yan. Ganyan lang po. Pero gugupitin naman natin yan. Kaya okay lang na naputol siya. Yan. So, tatapusin ko lang to. Then, balikan ko kayo. Guys, nabalot ko na siya. Ayan. Napag-asawa-asawa ko na. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 28, 30, 37. Ayan. So, ayan. Pakukuluan na natin siya. Yan po. So, guys, ayan. Ready na yung ating suman. Pakukuluan na lang natin siya. Ang gagawin natin, yung ating sapal, diba, isang piga lang siya. Ngayon, gagawin ko siya 2 piga. Tapos, yun ang ipapangkulo natin. Yan.
para mas malinamnam ang ating suman. Ready to cook? So guys, ayan, papakuluan na natin. Ayan, pakukuluin lang natin to ng 30 minutes. Pag kumulo na, babantayan lang natin kasi baka umawas. Then, hihinaan natin ang apoy. Okay din naman siyang i-steam, kaya lang mas masarap kasi pag pinakuluan mo siya sa gata. So guys, ayan, kumukulo-kulo na siya. There. Oh, sorry. Hinaan na natin ang apoy up to medium low fire. Naman siya guys, hindi na naman siya nag-record. Eto na natanggal ko na. Ayan, palalamigin na lang po natin and tikiman time. So guys, ayan, luto na siya. Bali, ang pinaka downside lang dito is medyo madumi yung ating suman. Kasi nakababad siya sa water, hindi katulad ng steam. Pero, mas masarap naman kasi pag pinakuluan natin sa gata. Ayan, pupunasan lang natin siya para luminis. Tapos, yan. Pwede na natin ilagay sa ating lalagyan. Tapusin ko muna. Tapos, balikan ko kayo. Guys, ito yung pinakahuli kong binalot. Ang sarap! Busog na busog. Tapos, kuha tayo yung mga naunang binalot ko. Ayan. Sarap po. Isa pa. Ayan. So guys, ito yung huli. Yung pinakahuli kong binalot. Ito ay nakalagay ito sa pinakailalim ng kaldero. Tapos, ito naman yung mga nauna kong binalot. Ito yung nasa taas ng kaldero. So, tikman natin ko. Sakto. Sakto lang yung lasa niya. Hindi siya matamis. Tapos, lutong-luto na siya. Wait. Ayan. Lutong-luto na siya. Guys, hindi ito katamisan. Kung gusto nyong aligat, ang sarap. Wait lang. Kung gusto nyo magdagdag ng sugar, pwede naman. This is 200 grams ng sugar. So guys, thank you. Kung gusto nyo po yung ganitong video, please click like, share, and subscribe na po kayo sa channel ko if you haven't subscribed yet. So this is Ellen saying, bye-bye. See you again next time. Thank you for watching. Kain na tayo. Ang sarap talaga. Sarap. Ang sarap. Masarap talaga. Mas masarap talaga yung pinakukuluan kasi doon sa ini-steam. So, ayan. Pakukuluan nyo sa gata, ha? Sarap. Hindi siya ganun katamis. Tama lang yung maramdaman mong may asukal siya. Guys, thank you for watching. This is Ellen saying bye-bye. See you again next time.